December 31 ng bispiras ng New Year ng 2020 to 2026. 2025 ngayon, December 31. 6:42 ng umaga dito. Ito ang tambayan ko kasi sa pagka-umaga, masarap magkape rito. Tinitignan ko yung mga halaman ko. Yung mga halaman ko dito, mga ampalaya. Tutuwa ako, lumalaki na sila eh. Tsaka yung mga kalabasa ko. Yan. Yan, tabi-tabi. Tabi-tabi sila. Nagtatawanan nga ako dito kasi nga tanim ko kasi trip-trip lang. Kaya tabi-tabi silang lahat. At yun. Agigising lang natin. Wala pa tayo sa ulirat. So, babalita lang tayo sa inyo na ewan ko, baka mamayang hapon na tayo gumawa ng mga inspiration na ano. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng mga pahapyaw ng 2026. Papasok ng 2026. So, ang balita rito is kagabi, bumili ako doon kala Tome ng sigarilyo. Kasi Gcash lagi yung pinambibili ko. Hindi ako makabili sa ibang tindahan kasi nga cash yung kailangan nila. Laging nasa e-wallet yung pera ko. Ayun, nadali na naman ako. Katulad nung ginagawa nila kay Angel dun sa Bagtas. Pinadadala ko naman yung pera sa Gcash. Ang kailangan nakita dumating, may resibo ka naman. Tapos yun, hindi na naman ako pinagbilan kagabi. At yun na nga, para bang yung minamata ka. Katulad ng, kumbaga, sinisino-sino ka para ipakita sa tao na isa kang walang kwentang tao. So, ganun ang ginagawa nila. So, yun naman, Tomas yun eh, hindi naman Tome yun eh. Tinawag lang sigurong Tome kasi Tommy. Kasi dito sa Cavite is Tome. Pagka Tommy sa Amerikano, pagka napunta sa Cavite, Tome. So, ang pangalan talaga niya is Tomas. Laging yun ang kakausap ko doon sa ano. Wala naman problema doon kasi alam ko naman yung sitwasyon. Alam ko naman yung sitwasyon na nangyayari. At mabait naman sila sa akin, yung iba doon, mabait naman sa akin. So, danas ko na yan, experience ko na yun dati pa. So, nanghiram ako ng pera doon sa tropa. Tapos, yun ang pinambili ko. Kukunin ko ngayon yung yung pera para ibayad doon sa tropa kasi maghihintay pa ako ng ilang oras bago ko makuha yung sigarilyo ko. So, yun balita lang. Dito sa loob hindi ko alam kung ano nang sitwasyon kasi talagang maingay na sila. Baga talagang nitong New Year naghahabol sila ng kung ano yung hahabulin nila para bang nawawala na sila sa ulirat, nawawala na sila sa timbang, baga wala na sa hulog, nawawala na sila sa hulog. Ano na. At para bang ito yung sinasabi ko sa inyong pumunta kayo dito para makakita natin kung sino yung mukhang tanga sa amin, sino yung muta sa amin. Kaya i-record yung lahat, i-voice record nyo, i-videoan nyo kung mabibidyoan nyo, mag-vlog kayo kung magbablog kayo. Okay, ito yung pahapyaw natin na dito sa sa inspiration, admiration, ano ba?
So, nung umupo si Trump nung 2025, January ng 2025, kasi nung before September yata yung nag-election ng 2024. So, todo kampanya ko noon. Nagkumampanya ako sa Twitter, kumampanya ako sa Facebook. So, lahat ng iniisip ko na pwede nilang magpapabor sa mga Republican para manalo si Trump. So, awa naman yung Diyos na pumasok na kahit ilang milyon lang ang laki ng Amerika, isipin nyo. Ilang milyon lang ang lamang ni Trump. Napakalaki ng Amerika. Nasa 5 million lang yata o 10 million. Maliit lang. Maliit lang. Kung babasihin nyo dito sa Pilipinas, napakaliit ng Pilipinas. Mga lamangan dito. Doon pa sa Amerika, napakaraming tao doon. So yung ilang milyon na yon, baka kapraso lang yun. Yung lamang na yon. So napakaganda na nanalo si Trump. Kasi nung pumasok, nung naiupo na siya sa nung January sa White House. Naiupo na siya nag-claim na siya dun sa pwesto. Hanggang ngayon, nitong patapos na ang year, napakarami niyang natapos na trabaho. At eto na nga na naisa-isa na yung mga dapat niyang trabahuin. About sa mga migration, and then mostly sa mga Muslim ngayon na doon sa mga para bang pinagbawalan sa Amerika mga Muslim. So ang daming mga ano doon, daming pangyayari kasi na nangyayari doon. Ewan ko kung nakakabalita kayo ng mga crime na nangyayari doon na bigla na lang pinapatay, sinisilaban ng buo. So hindi ko naman masisi ang Muslim kasi ang Muslim may sinusunod na mga patakaran sila sa ano. Yan nakasulat sa kanila. At yun yung mga dating utos, batas na later siguro may papaliwanag natin yan sa inyo. So napakaraming yung ISIS pinasabog niya. Nito lang, bago lang. Kasi every Christmas pinapatay ang mga Christian sa Nigeria. So sinuportahan ni Trump ang Nigeria, yung mga Christian sa Nigeria, pinasabog niya yung ISIS doon. Lahat ng base ng ISIS. Tsaka sa government nila, inisa-isa na nila kung sino yung mga hindi nila kasama. So almost sa kanila, magsisimula kay Elon Musk, kay J.D. Vance, lahat sila ay followers ni Jesus Christ na nagpupush sa Christianity sa loob ng Amerika. At sa akin naman, wala namang akong pinapaboran kung Kristiyano ka o Muslim ka. Basta alam mo yung Diyos mo, kung sino yung Diyos mo. Kasi meron kasi sa Bible na alipin sa ano ba to? Isinilang na alipin na malaya, isinilang ng alipin sa ano ba? Alipin yata, nakalimutan ko na eh. So, alipin sa kautusan, parang ganun siguro. Kasi yung ipinanganak si Moises, nung nag-asa sa kay Moises nagmula kasi, kay Abraham pala. Kay Abraham kasi nagmula ang lipi. Ngayon si Abraham nag-asawa ng dalawa. Ito si Sarah at ito si Agar. Si Sarah ay, ang lahat ng anak ni Sarah ay sa anak ng malaya. Sila ang mga anak ng malaya.
Ang anak naman ni Agar ay anak ng mga alipin. Kasi si Agar ay isang katulong ni Moises na ginawang asawa niya. So isa siyang alipin. So lahat ng, kasi nagsimula ang kay Sarah, kay kay katulad ng nagsimula, sino ba ang unang anak ni Sarah? Kalimutan ko na. Si naku po, nawala na. Nakalimutan ko na, sa Isayo yata. O tsaka doon yata nagmula si Isayo, tsaka si Jacob. So maraming pasikot-sikot doon. So doon ang offspring kasi, yung linya katulad ng sa Egypt, meron silang linya na ng pamilya, ugat ng pamilya. Kunyari nagsimula kay Abraham, kay Moises, kay lahat ng linya yon, tree, kumbaga sabihin na natin tree ng pamilya, yun doon nagsisimula yun. Tapos itong tree ng pamilya naman sa kabila kay Agar, doon nagsisimula yun. So doon sa anak ni Agar, yung ito pa yung gusto kong malaman kay anak ni Agar na kalimutan ko na, basta may hinula sa anak ni Agar na magiging prinsipe siya na nasa kanyang kamay na bakal. So totoo naman, nakita nyo naman sa mga Muslim na kung gaano sila katigas sa mga bagay na tungkol sa Diyos. So nakakatuwa na namumulat ang mga Muslim, kasi kung yung ibang mga Muslim, lalo na sa mga Saudi, sa Lebanon, namumulat na sila sa katotohanan, at lalong-lalo na sa impluwensya ni Trump na naibigay niya doon, yung mga siguro yung mga aral na naibigay natin kasi hindi mangyayari na putang ina ang isang Saudi Arabia na magkakaroon ng Kristiyano na magiging followers ni Jesus Christ. Totoo naman sa mga Muslim, kasi ang pangalan ng ni Jesus sa Muslim ay si Isya. Isya ang pangalan ni Jesus sa Muslim. So isa sa mga propeta ng mga Muslim si Isya. Siya ang Al-Masih ng Muslim. Kumbaga siya ang Kristo na Muslim. So yun nga lang, yung iba na palta ng Muhammad. Hindi ko alam kung bakit naging priority si Muhammad, kasi ang pinaka top of the line talaga na propeta ay si Jesus, sa dapat na sundin. So maraming nagbago nitong 2025. Kung makikita nyo doon nga sa mga Great Britain, sa parting Europe, na kung paano nagkaroon ng impluwensya mga Kristiyano doon, kung paano sila nagkaroon ng powers ng kapangyarihan para lumaban sa mga, kasi nung sinasakop ang London, sinasakop ang Great Britain, ang inilagay sa mga pwesto ay sa mga Muslim, mga matataas na pinuno. Kumbaga, kunyari sa gobyerno, kunyari ang congressman doon is Muslim, mayor doon is Muslim sa bawat lugar. So ganon katigas ang Muslim sa mga Great Britain and London. So doon na pumasok yung impluwensya ng Diyos para ituro sa kanila kung ano yung katotohanan. So doon nagbaligtaran ngayon yung ibang mga Muslim. Kaya sila nagkaroon ng impluwensya, ng powers sa ibang bansa. So nakita nyo na yung ginawa ni Janjan. Kung anong klase ang ginawa ni Janjan. Kung paano naipaliwanag. Kasi ang ibig sabihin ng Muslim is to follow the truth. Yun ang sabi sa akin ng mga Muslim. To follow the truth. So yung iba kaya nga nag-aagawan sila eh. I love Jesus Christ, sabi ng mga Muslim. I love Jesus.
And now, nagkakasundo-sundo na sila doon. Yung ibang mga Muslim, nagkakasundo-sundo sila doon. Kristiyano at saka Muslim. So, nakakatuwa na nagkakaroon sila ng yung isang alipin doon sa Malaya at isang alipin dito sa parte ni Agar. Yun. So, binibigyan ko kayo ng inspiration kung gaano kalaki yung bagay na sinabi ko sa inyo. Kung ano ang nagawa nun sa buong mundo. Yung ginawa ni Jan. Yung pinahirapan yung putang ina nyo dito. Yung ginagago nyo dito, putang ina nyo. Yung tinarantado nyo yung hayop kayo. Yung pinapatay nyo dito noon. Nakita nyo ba kung gaano ako naghirap sa bukid, gaano ako naghirap sa simenteryo, gaano ako na halos patay nyo ako doon. Putang ina. So, sa lahat ng followers ng Rock Jesus Christ, alamin nyo kung sino-sino sila. Kasi ang inspiration na sinasabi ko is para mangarap kayo ng ganong kalaking impluensya ang magkakaroon tayo dito sa bansa. Yun nga lang, marami pang siraulo na dapat yung bantayan. Kasi hindi pwedeng, sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng walang maiba sa atin. Kasi talagang magkakaloko-loko tayong lahat. Titignan natin kung sinong may puwersa, may kapangyarihan dito. So, ganun lang naman ang ginawa ni Jan, ganun kasimple. Kung paano natin iayos lahat yung pinag-awayan sa simula't simula pa. Bago pa lang isilang ang mga lolo nyo. Bago pa lang ipinanganak ang mga lolo't lola nyo. Yung lola't lola nyo, yung lolo't lola nyo nila din. Bago pa sila ipinanganak. Ang pinag-aawayan na kung sino ang Diyos. Ipiniliwanag natin yun sa buong mundo. Nakakuha nyo. So sa simula't simula pa yon, ever since nung sa Bible pa nung nag-aaway ang Hudyo at saka yung mga followers ni Jesus na kung sino ang Diyos. Sino ba talaga ang Diyos? Kasi sabi nila, hindi kailanman naging tao ang Diyos kasi siya ay walang balat at buto. So nagregalo ang Diyos. Pagka sinabi bang niregalo, malalaman mo kung ano ang nasa loob. Pagka sinabi bang nagregalo ang Diyos sa inyo, malalaman nyo kung ano yung nasa loob. Kahit ang mga propeta, hindi alam kung ano yung niregalo ng Diyos. Kaya, nung dumating si Jesus sa mga apostol, nagturo ang mga apostol, sila na nagsabi, nagkatawang tao ang Diyos. Nakakuha nyo? Marami pa, at nakalimutan ko na yung iba. Ganun lang naman ang inspiration. Kung gaano ka tigas, ka-impluwensya ang mga Muslim, ang mga Katoliko, at yung mga putang inang nagmamalaking mga iglesia ni Kristo na to, nakakala mo ma-impluwensya mga putang ina, itong mga dating daan na to. Putang na, kung titingnan lang sila ng mga Muslim at mga Katoliko, is langgam lang sila. Mga sulpot lang kayong putang ina. Nakakuha nyo. Ngayon pag lumabas si The Rock, nako po, hindi ko alam kung ano yung babagsakan yung lahat. Dahil kahit yung pinakamatigas na grupo pinabagsak nun, tatandaan nyo. Yun ang isasaksak nyo sa utak nyo. Na kung sinong Poncio pa ang pinakamatigas dito. Sa buong mundo, ibinagsak yun ng The Rock of Jesus Christ. Doon sila nagkaroon ng unawa. Doon sila nagkaroon ng Diyos. Nakuha niya? Okay, 19 minutes. Hindi ko alam kung makakagawa pa tayo ng halos nasabi ko na yung sinasabi ko. Hindi ko alam kung makakagawa pa tayo ng video mamaya. So try natin. Nag-iisip-isip lang ako ng konti. So para may pag-usapan tayo ngayong 2026, papasok ang 2026. So yun na nga yung inspiration, admirable, babahala kayo. Kasi tignan nyo naman ang nagawa ni Trump,
tingnan nyo yung ginawa ni Jan sa pamamagitan ni Trump na i-deliver lahat yung dapat gawin. Nakuha nyo? Ibang klase, di ba? Hindi nyo yung kaya. Ako lang nakagawa. Meron ba? Ganito ako tinarantado rito. Tsaka pakibantay-bantayan nyo sila. Alamin yung mabuti kung ano yung ginagawa nila. Okay, this Jan Salgado ng The Rock of Jesus Christ. Happy New Year sa inyo. This 2026. God bless.